Kapos sa pera ang PhilHealth. Ito ang deretsahang pag-amin ng tagapagsalita ng ahensya sa kabila ng sinasabing reserve fund na 431 billion pesos at hindi 600 billion tulad ng sinasabi ng Senado. Sa panayam ni Ted Filon sa Radyo 5, sinabi ni Dr. Israel Pargas na kung bakit kapos ito ay dahil umano sa aabot sa mahigit 1 trilyong pisong contract liabilities ng PhilHealth. Kasi po ang binabanggit, di ba, ng mga mambabatas po na nagdesisyon nga dito po sa pag-zero ho subsidy ay dahil daw po malaki ang reserve fund ng PhilHealth. Inyo na ho ba na-kumpirma, Doktor? Ilan po ulit? 431 billion? Go ahead. 431 billion po yung ating investment and reserve fund. I mean, surplus fund and reserve fund. Are you sure the word is surplus? Yun po yung ginagamit ngayon ng mga tao na nagsasabi na meron po tayong surplus or excess fund. Kasi when you say surplus, as in excess, pero ang pinakahuling COA report, no? Dito po sa PhilHealth, nagsasabi ang inyong insurance contract liabilities by ito pong 2023 ay 882.783 billion na po for 2023. Yes. And then by end ng 2023, 1.15 trillion, right? Trillion, yes. So, inaamin po ninyo na ang inyong insurance contract liabilities ay aabot sa 1.15 trillion pesos 2023 pa lang. Opo, I'm not so sure with the figures, but yan naman po ay nasa financial statements po ng PhilHealth. Yes, opo. Yung ICL po or yung insurance liabilities po. Okay, sige. So, kung meron kang liabilities na higit doon sa binabanggit niyong umano ay surplus, di ba lumalabas dyan short ka sa pera? Short pa. Yes po, tama po. Matatandaang walang humpay ang mga batikos ng netizen sa social media at protesta ng mga tao sa lansangan dahil sa zero subsidy ng PhilHealth na nagawa pang ipagtanggol ng Pangulo.